Hi guys, it's me, Miss Richelyn Pulan. So sa marami nagtatanong dyan na, ma'am, paano po mag-apply? So gumawa na po ako ng aking vlog para po ma-explain ko po sa inyo kung ano yung mga kailangan nyong i-ready kapag po kayo ay nag-apply. Siyempre first, passport. Make sure ng passport nyo po is may valid ng 2 years pataas. Why? Kasi pong application po ay hindi madali. Especially sa Europe. Hindi ko po sinasabing Poland lang or Hungary lang, especially buong Europe po. So medyo matagal po talaga ang application ng malaking bansa like din ng Canada, US, so same. Pare-paras lang din po yan. Ayan. So first, passport. And second, gahanap ka po ng isang consultant or agency accredited po para po makalipad kayo ng bansang gusto nyong puntahan. So like ng Europe, sasampol ko po sa inyo ang Poland, Hungary, Croatia, Lithuania, Slovakia, lahat po ng Schengen country po dito sa may Europe is same process. Ayan, same procedure, same din po ng mga ipapasa. First, ayan, so nakahanap na kayo ng inyong consultant and next, ang bibigay po ng inyong consultant or inyong agency ay ang working permit. So, make sure na marunong po kayo magantay at matyaga kayo. Dahil hindi po pare-parehas ang paglabas ng working permit. May nauuna, may nauhuli. So, given po yan especially sa mga working permits natin. Dahil first, pag nag-apply po kayo, kailangan po natin maghanap ng employer na pipirma sa inyo para po magbigay po sila ng ating mga working permit. So, agency po ang gagawa lahat niyan, especially dito sa Europe, kailangan po na meron kayong agency. Then, ayun. So, ito po si working permit. Ayan po. Pag nailabas na po ang inyong working permit ng inyong agency o ng inyong consultant, depende po yan. Sa Pilipinas po is appointment. Sa cross-country naman po or ibang bansa na andun ang mga OFWs natin ay draw. So, dalawang process po yan. May appointment at meron pong draw system. So, yan po ang ano ng ating mga procedure. So first, pag Pilipinas kayo galing at meron na po kayong working permit, ano ang mga kailangang i-ready? Make sure po na meron na kayong appointment. Kahit wala pa kayong appointment, make sure na kompleto na po kayo ng mga requirements. So first, ayan. Halimbawa, meron na kayong appointment. Kailangan po natin mag-ready ng ating scan copy ng passport. So, ayan po yung scan copy ng passport natin. Halimbawa lang to ha. So, ayan. May scan copy kayo ng passport nyo. Then, ayan. So, ayan yung mga scan copy natin. At meron po kayong certification na galing sa inyong mga previous na company or present. So, kailangan po meron kayong tinatawag na COE. Ayan. Halimbawa po itong kanyang COE. Ayan. Certification na nag-work po talaga siya ng factories. Ayan, meron po siyang mga previous na kanyang pinagtrabahuhan. And of course, kailangan nyo po ng inyong certificate. Ayan, so manggagaling po to sa inyong work, present man o previous. Meron kayo niyan. Kailangan nyo po tong ipasa sa embahada ng Poland dyan sa Pilipinas. Pang Pilipinas po tong sinasabi ko ha. And next, kapag po halimbawang ex-abroad ka, kailangan mo pong makakuha ng DMW or Department of Migrants Workers. O, di ba? So, pag ex-abroad ka, automatic po sa DMW ay meron kayong record doon at makakakuha po kayo ng tinatawag na info sheet. So, yan po yung info sheet nyo. So, binibigay ko po lahat ng mga requirements. Sinasabi ko po sa inyo para at least alam nyo. Hindi pa ito yung pagkakasunod-sunod, pero binabanggit ko po sa inyo kung ano yung mga dapat nyong ipasa sa ating embahada. Ayan. So, ito po ay para sa Poland or ibang country po ng Europe. So, ayan. Kung ex-abroad ka or naging factory workers ka or naging OFW ka, nani, or kung ano pa man, meron po kayong record sa ating DMW or Department of Migrant Workers. So, ano tong hawak ko? Ito po ay info sheets. So, bibigyan po nila kayo ng mga records kung ilang taon or kung ano pong kontrata ang mga tatapos nyo. Yun po ang ibibigay sa inyo at meron pong original na pirma po yan ng ating mga DMW. So, ayan. So, meron na yan. Pinasa nyo to kasi ex-abroad po ang nag-apply na to. And next, meron kang, syempre, of course, dapat hindi mawawala ang resume or ang inyong CV. So, andyan po lahat ng details. Especially, swerte naman kayo kung bibigyan kayo ng inyong mga
agency ang gagawa or ang inyong mga consultant or admins po, bibigyan kayo ng inyong mga CV. So, meron yan. Pero, syempre, ang CV po, kasi ako nagpapagawa rin ako ng CV ko, binabayaran ko din talaga. Pwede rin kayo magpagawa para po mas presentable ang inyong mga CV. Ayan. So, may CV na po siya. At, ayan. So, meron din po siyang kanyang, ayan, certification din po nito galing sa kanyang pagiging machine operator. So, ginawan din po siya ng certification ng kanyang previous or present na kanyang employer. So, ayan. So, meron din po siyang payslip kung saan siya kumuha ng kanyang, hinirequest niya po to. Makikita niyo po dyan ang kanyang gross at ang kanyang mga sahod, holidays, ganyan. So, kompleto po yan. Huwag niyo pong kakalimutan na magpasa ng inyong mga, asan na? So, sasabihin ko na lang, ng inyong mga Xerox po ng inyong mga IDs. Government ID, especially sa Pilipinas. Government IDs like SSS, driver license, or kahit ano pa pong meron kayong valid IDs ng government. So, okay po yan. So, kung meron kayo nun, make sure na ipapapotocopy nyo din po yan. At huwag kayong Xerox ang gagamitin kasi malabo. Look, pag Xerox po may black. Diba? Pag scan copy po ay wala. Pero nasa yung scan copy niya. So, ayan. Ang scan copy at meron siyang mga visa sa ibang bansa. Like halimbawa, ito ay galing siya ng Taiwan. So, meron po yung mga visa niya. Pina-scan copy din po niya ang kanyang visa. Old passport at yun pong visa niya na natatakan at visa na nakuha niya sa Taiwan ay pinasa din po or sinadmit niya din po sa embahada ng Poland dyan sa Pilipinas. Next, of course, kailangan nyo po na meron tayong travel insurance and sa mga coronavirus disease or health insurance na ibibigay sa inyo. Hindi ko naman pwedeng sabihin kung ano rin po yung ginagamit naming insurance at depende po yan sa ipro-provide ng inyong mga agencies or consultant or admins na naghahawak sa inyo. So, kailangan meron po kayo neto ha, insurance. Don't forget na kailangan meron kayong international insurance. At, of course, hindi po nauhuli ang ating bank statement account. So, bakit kailangan yan? Kailangan po talaga natin ngayon magpasa ng bank statement account sa embahada. So, kailangan nyo po mag-request sa inyong bangko para po may attach nyo po ang inyong bank statement sa atin. Isa po yan sa requirements sa ating embahada. Next, of course, yung pong booking ng inyong ticket or inyong mga, ticket nga po ito papuntang Pilipinas to Poland, Pilipinas to Hungary, kung saan man po kayong Schengen country or Europe country mag-a-apply. So, kailangan din yan ha, don't forget. Ipapa-print nyo po yan. So, next, of course, ang ibibigay po sa inyo ng inyong mga consultant or inyong mga agency na visa form para po sa inyong application. So, don't forget po yan ha, kailangan nyo po yun. Hindi ko na siya ipapakita. Ayan, so, kompleto po yan, ilang pages po ito, maraming pages po siya. Kasi andito po nakasaad lahat ng information nyo na binigay po ng inyong agency or ng inyong consultant na nakalagay po dyan lahat ng details nyo, like names, surnames, ayan, so mga birthday, lahat passport, sa mga works nyo, so lahat sa mga dadatnan yung trabaho, so andyan po lahat naka-attach sa inyong mga form, ayan. So, kompleto na po tayo ng sinabi. Of course, don't forget your original copy ng inyong working permit. So, ayan. Ito po ang kailangan ng ating mga future applicants or mga mag-a-apply po. Kung saan nyo man po gusto mag-apply, yes. Ito po ang inyong mga kailangan na ipapasa po sa ating embahada or embassy po ng Poland dyan sa Pilipinas. So, pang Pilipinas po itong sinabi ko ha. Sa susunod po, cross-country naman po yung sasabihin natin. So, ayan po. And next, ayun. So, kailangan po meron kayong mahabang pasensya at tiyaga dahil po ang working permit po natin ay hindi alam kung kailan lalabas. Especially pag meron kayong agency sa Pilipinas, 'di ba? Isipin nyo yon, hindi din nila alam kung kailan ang labas ng mga working permit nyo.
Lalo na, bakit ko sinasabi? Kasi ako po ay direct na nandito sa Poland, so alam ko po kung ano po ang mga nangyayari or kung alam ko po kung gaano katagal ang processing po ng pagpunta ng Poland. So kung wala kang tiyaga, wag po kayong mag-a-apply. So, uulitin ko, lahat ng mag-a-apply, make sure na talagang may budget kayo kasi gagastos po talaga kayo. Isipin nyo, mga pamasahe dyan, pag ganito, pag ganyan, siyempre, pupunta pa kayo ng Manila para po mag-present ng inyong mga kailangan para po sa inyong visa. So, once na natatakan na po kayo ng inyong visa, halimbawa may visa na po kayo, ayan. So, may mga, hindi ko po kasi siya pwedeng ipakita. So, ito yung visa natin ng, halimbawa ng Poland. May mga kailangan pa po kayong documents na bibit-bitin. Ayun, so confidential na po yan. Bibit-bitin nyo po yan na ibibigay po sa inyo ng inyong consultant or ibibigay po sa inyo ng inyong accredited agency dyan sa Pilipinas. So, yun po ang importante kasi kahit po meron kayong visa kung hindi po kayo kompleto ng ayan, kung hindi po kayo kompleto ng requirements palabas ng Pilipinas, hindi po kayo makakalusot sa ating immigration. So, uulitin ko, napakahigpit po ng immigration ng Pilipinas. Hindi po sila basta nagpapapasok, hindi porket may visa ka makakaalis ka na, hindi. Kailangan po, meron po kayong documents o supporting documents na talagang legal na OFW po kayong aalis ng Pilipinas papunta sa second country na inyong pupuntahan. So, once again, Ms. Rochelle in Poland. So, nandito na po lahat ng detalye natin. Next naman po natin ay ang cross-country. Thank you po and bye!